Ito po mga kaibigan, inamin na ni Justice Secretary Boying Rimulya ang dahilan kung bakit hindi pwedeng pigilan ang Interpol. Ito po isa issue pa rin ng posibleng warrant of arrest na ilalabas ng International Criminal Court laban po sa dating Pangulong Duterte at mga PNP official noon at ngayon tungkol sa human rights violation. Pakinggan po ninyo, maiksi lang po itong pahayag na ito sa kanyang sa interview sa kanya ng mga mamamahayag diyan sa Department of Justice. Ihaharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at akwal na isisilbi ang warrant of arrest. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng reportasyo sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of the implications of dealing with the Interpol on this matter, but we are not in the business of blocking the Interpol's job. So yun, malinaw po Sabi niya, isa sa mga naging paliwanag niya dyan, member daw po kasi tayo ng International Police o Interpol ang Pilipinas. So yun ang malaking pagkakaiba. Tayo, member ng Interpol na nagpapatupad ng mga warrant of arrest o paghuli sa kahit saan lugar sa buong mundo tungkol sa may mga iba't ibang kaso. Kasi ang Pilipinas ay parte ng community ng buong mundo. Yan isa issue ng Interpol. Ang sinasabi ni Boying Rimulya, kung tayo ay hindi na member ng ICC mula pa ng 2019 dahil kumalas tayo dyan under former President Duterte. Doon, naninindigan ng gobyernong Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC dahil hindi na tayo member. Although may debate pa dyan dahil bago raw nangyari yung crime, member pa tayo 2025 hanggang 2018. Yan ang sinasabi ng mga complainant ng kaso before ICC. Pero sa usapin ng Interpol, dito may problema talaga. Aaralin pa ng gobyerno. Kasi nga, member tayo ng community sa buong mundo, kasama dyan ng Interpol. Pag hindi tayo sumunod sa gusto ng Interpol, kapag may warrant of arrest na silang ipapatupad, magkakaroon daw tayo ng problema dyan. So, meron hong mga technical and legal, pero siyempre, conforme yan sa interpretation ng iba kung saan kayo naniniwala. Ako, pinapaliwanag ko ito para maging malaya po kayo sa pagsusuri. Yun ho yung dalawang issue dyan Okay? Hindi tayo ganun kadali tumanggi sa gagawin ng Interpol pag may warrant of arrest na sila dahil tayo member dyan. Pero may magagawa ang gobyerno na huwag makipag-coordinate sa ICC prosecutor sa investigasyon. Kaya lang, meron din hong nilinaw dyan ang gobyerno, hindi natin pipigilan. Kaya nating hindi makipag-coordinate sa ICC prosecutor, pero hindi natin daw pwedeng pigilan kung ano ang kanilang gustong gawin. Yun ang isang punto dyan, sa side ng ICC. Sa side ng Interpol, totally hindi daw natin pwedeng pigilan niya ng Philippine government. Magkakaroon ng problema tayo. Nako, talagang kung ikaw yung akusado sa ICC dito sa isyong ito, ay talagang hindi ka makakatulog. Kasi walang assurance na ikaw ay bigyan ng proteksyon ng gobyerno kasi na nga yung paliwanag ng DOJ. So madalit sabi, ito na, direktahin na natin. Ang buhay at proteksyon ng mga akusado dito sa kaso sa ICC, hawak ng Philippine Authority, ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Solicitor General, at siyempre lahat yan, Office of the President. Kaya kung ako sa inyo, ibaba na ninyo ang kilay nyo, ibaba na ninyo yung pride nyo, makipag-ugnayan na kayo, makipagtulungan na kayo sa Philippine government para kayo mabigyan ng proteksyon. Ay ang inyo kasing ginagawa ngayon, pa-pride pa kayo. Puro batikos pa ang ginagawa nyo sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. Dito, napakalinaw sa aking analysis, gobyerno lang ang pwede makapagbigay ng proteksyon sa inyo. Di ba? Malinaw yan. Kung lagi na lang yung binabanatan si Pangulong Marcos at ang ating pamahalaan, madali nilang ipagkaloob kayo. Madali silang hindi gumalaw para kayo mahuli. Kasi nga yung Interpol, hindi ho talaga pwedeng harangin ng Philippine government. Pero pwede sigurong pakiusapan. Ayun hong ICC nakiusap na Meron ng black and white na request before Department of Foreign Affairs doon sa kinilala na ni dating Senador Trillanes na mga general kasama si Senador Bato de la Rosa na pinakikiusap ng ICC sa gobyernong payagan silang interviewin ito. So ibig sabihin, identify na
yung kinasuhan na dapat imbestigahan nila at pwede ring isyuhan ng warrant of arrest, Interpol ang gagamitin. Hindi natin masisisi mga kaibigan ang ICC na gamitin ng Interpol kasi paulit-ulit lang sinabi ng Philippine government na pag Philippine National Police or Police ng Pilipinas ang gagamitin, hindi pwede. Dahil hindi nga makikipag-coordinate ang Pilipinas. O sige, iniisip ng ICC, sige, hindi kayo makikipag-coordinate sa amin, gagamitin namin ng Interpol. Kaya nga International Police yan. Sa buong mundo ang galawan yan. Nako, nagkaroon ng problema. Kaya inuulit ko, hindi naman tayo nagmamagaling, ang tanging magagawa nitong mga kinasuhan sa ICC at kaalyado nila, manahimik kayo at tumigil kayo ng kababanan sa gobyerno dahil gobyerno lang ang pwede niyong asahan na makapagbigay ng proteksyon. Kaso hindi nyo ginagawa, puro batikos kayo, puro fake news pa rin kayo. Wala kayong respeto sa Pangulong Marcos at Philippine authorities, abay delikado kayo dyan. Bahala kayo. So malinaw po yung sinasabing yan ng Department of Justice, abogado ng bayan. Mayroong authority magrekomenda sa Pangulo kung ano ang dapat gawin. Pag sinabi ng Justice Secretary, Mr. President, payagan na natin itong ICC, wala tayong magagawa. Payagan na natin ang Interpol dahil di tayo pwedeng sumuway sa Interpol. Dahil member tayo dyan, patay kang bata ka. Mabuti kung hindi paniwalaan ng Pangulo, paano po pinawalaan ng Pangulo? Dahil Justice Secretary yan o iba pang mga abogado ng gobyerno. May kalalagyan ang mga akusado rito. Kaya hindi mo rin masising nagpapanik na ngayon, panic mood na yung mga akusado. Kasi nga po, nandyan na ang mga galaw. Pero sa isang banda, yung ginagawa ni Trillanes na nag-a-advance ng information kung ano ang galaw ng ICC, nakakabuti rin niya sa mga akusado, at least napapaghandaan. Kung makukulong kayo, alam nyo kung ano yung gagawin, maghanda na kayo. Magpaalam na kayo sa inyong pamilya kung sakaling ngayon pa lang para pag hinuli kayo, alam ninyo. Kasi pag nahuli kayo at nakulong dun sa Europe, matagal-tagal yan ang paglilitis. Although may report na tila hindi magpapahuli yung iba, ibang isapin yun. So, pag hindi kayo nagpahuli, dadami ang pugante, dadami ang wanted, dadami ang pinaghahanap ng ating mga otoridad. At kung ang Interpol ay manghuhulit, hindi kayo nagpahuli, mapipilitan sa bandang huli na tumulong ang Philippine government. Kasi masisira ang imahe ng Pilipinas sa international community kung pababayaan nating Interpol lang ang maghahanap sa mga posibleng mayroong warrant of arrest at hahanapin ng international police. Ang laki ng epekto niya. Hindi naman tayo pwedeng itaas natin ang pride sa international community dahil kailangan natin ang suporta ng malalaking bansa para sa development ng Pilipinas. Foreign investor, tourism, di ba? Napakahalaga niyan. So, yan ang dahilan, baka ma-pressure tayo. Kaabang-abang talaga yun, So, tulad ng sinabi ko, hindi pa huli ang lahat. Pwede mag-adjust yung mga bumabatiko sa gobyerno na may mga kaso para kayo tulungan. Hindi yung puro kayo batikos, fake naman. Di ba? Walang matibay. Ay, delikado yan. Good luck sa inyo.